Tila tinapos na nga ni Amy Marcos ang pagiging Marcos. Ito ay matapos nitong isa publiko na tuluyan na niyang sinunod ang payo ni VP Sara Duterte na magpalit na ng apelyido. Hinala ng netizens na baka daw Duterte na din ang ipinalit ni Amy, gayong bagay naman umano ang Amy Duterte. Samantala patuloy pa ring tinutuligsan ng Malacanang ang mga Duterte. Narito panoorin ang video. Good morning po, Yusek. COMELEC urge President Marcos Jr. to declare May 12 as a holiday. May decision na po bang Malacanang tungkol dito? Opo, makakaasa po kayo, mamaya po ay ibibigay na po ang proclamation. Ibibigay po namin sa inyo. Today. Opo, in-announce ko na po. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng 2 tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Po, nakakalungkot po, may mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 na-install po ang mga ito. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yun po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Tristan Dodalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek. Yusek, ngayon po nagsasagawa ng kilos protesta yung iba't ibang grupo po pagdating sa sitwasyon ng Prime Water. Sabi po ng Kabataan Party List, may mga estudyante daw po na mas gustong mahirap namimili between pagtulog o tubig dahil po sa hirap ng problema sa San Jose del Monte, Bulacan. And may nag-file na rin po ng investigation sa Senate at sa House of Representatives to look into the prime water situation. Sa part po ng Palas, may deadline po bang binigay ang Pangulo para sa result ng ginagawa ring investigasyon ng LUA? Sa ngayon po, nag-iimbestiga na po at titingnan po natin kung kailan po ito matatapos, pero dapat po agaran po ito. Hindi po pinagtatagal ang anumang maaaring danasing kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo na mabilisang pag-action po dito ng Pangulo. In connection po sa Prime Water din po yung si senatorial candidate Camille Villar, and in recent Alyansa rally po, hindi na rin po siya nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Connected pa rin po ba itong sitwasyon ng Prime Water doon, or nagkakausap pa po ba ang Pangulo at si senatorial candidate Villar? Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nagkakausap sila. Hindi po ako, personally, hindi po ako nakaka-attend ng campaign sortie. So, nung sa Cebu, kung hindi siya naka-attend, so most probably at that time, hindi sila nagkausap. And even sa, there's before that po, may isa pa pong rally na hindi rin nabanggit si senatorial candidate Villar. But on another topic na po, last na lang po, yung sa drug testing na in-order rin po ng Transportation Department. Bukas po ba yung Palace to reconsider yung decision ng drug testing? Kasi po sabi ng Piston, mahirap po yun dahil yung pera nga po yung kinikita nila apektado kapag ipinatupad yung mandatory drug testing para sa PUV drivers. Si former Senator Tito Soto, sabi niya, after more than 24 million drivers were tested, only 0.06% tested positive, and it's simply money-making. Pag-aaralan po kaya ito? Dapat pong pag-aralan kasi ito po ay kailangan din po. Tandaan po natin ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga passengers, ng mga tao na gumagamit ng kalsada, including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So, pag-aaralan pa rin po ito. At wag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or strategy. Last question, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas.
Kasi sa panayam po kay Vice President Sara doon sa Zamboanga, sinabi niya na posible daw yung yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, na dito po ang kanyang sinabi, na imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Di ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo, para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa pa pong good news para sa miyembro ng Pag-ibig. Dala ng patuloy na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro, mas pinalaki at pinadali na ng pag-qualify sa Pag-ibig Multipurpose Loan. Sa ilalim ng mas pinag-igting o pinagbuting Pag-ibig MPL, maaari nang makahiram ang mga miyembro ng hanggang 90% ng kanilang kabuuang Pag-ibig regular savings. Mas mataas ng 12.5% kumpara sa dating 80%. Para sa mga miyembro, dinagdagan at in-upgrade ang kanilang regular savings, lalo pang tataas ang kanilang loan amount dahil nakabase sa kanilang ipon ang kanilang mahihiram. Sa kabuuan, mas malaki ang maaari matanggap ng mga miyembro mula sa MPL upang lalong makatugon sa kanilang pangangailangan. Ang mga pagbabagong ito, gaya ng mas mataas na halaga at mas mabilis na eligibility ay ipatutupad din sa ibang short-term loan programs ng Pag-ibig tulad ng health and education loan programs at calamity loan. Pinaiksi na rin ang panahon para maging eligible ang mga miyembro sa pag-avail ng loan. Maaari nang mag-loan ang mga aktibong miyembrong may 12 buwang hulog sa Pag-ibig na mas mabilis ito kumpara sa dating requirement na 24 na buwan. Dahil dito, mas maaga ang maka-access ang mga ng pondo ang mas nakakaraming miyembro para sa kanilang mga agarang pangangailangan. Maigpit po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo for all government processes to be streamlined and digitalized. Ito po napatunayan natin na ito po ang pinaka-epektibong paraan para labanan ang red tape at corruption in the process. Marami na po tayong data that will show this. For example po, yung electronic business one-stop shop that we are really pushing na lahat ng local government units must be compliant with. In fact, out of 1,642 local government units, we have already recognized 115 local government units. Doon po sa hindi pa naging compliant, 1,402 po nito ay partially automated o 1,203. Meron pong 431 LGUs na pinadala natin ng notices to explain para i-explain nila kung bakit hanggang ngayon hindi sila tumutupad sa direktibang ito. Kaya expect po within the week or next week, sasampahan po natin ng kaso about 131 local government units. At ito po, of course, yung electronic business one-stop shop, napatunayan po natin dito na yung lahat ng LGUs na mayroong ganon,
makakapag-issue po ng business permit in a matter of minutes. 10 minutes po, for instance, in Malabon, tsaka sa Navotas. Valenzuela, 5 minutes lang po makukuha niyo yung business permit. In Metro Manila, all the 17 cities except one, no, hindi pa IBOS compliant. At dito din po sa Executive Order 32 na pinirmahan nating Pangulo in 2023. Sa loob lang po na isang taon na in-implement natin dito, tumaas po yung number of permits na nagawa sa pag-construct ng mga telco, telecommunications tower. Dahil po dito nabawasan yung processing time, no, from 255 to 300 days to just 59 days based on the record by Meralco. At so number of permits issued from 6,117 in 2022, tumaas po ng 62% by 9,856. Dahil po dito, no, yung internet penetration rate sa Pilipinas tumaas, no. Ibig sabihin, mas marami na po ang Pilipinos na merong internet access. Dahil dito, 73.6% or an increase of 68%. Lalo din pong bumilis ang internet speed, no. For instance, in mobile internet speed, tumaas po from 18.68 Mbps in 2022 to 27.75 Mbps in 2024. Yung fixed internet speed po, talagang very proud tayo dito, tumaas from 46.44 Mbps to 92.19 Mbps or an increase of 98.5%. No? At yung Executive Order 59 na nirelease din po ng ating Pangulo, dahil po dito nagkaroon ng 6 projects completed, big projects completed in 2024 at 13 more expected to be completed this year. At dahil po dito sa mga reforma, gumanda rin po yung ating performance dahil yung ating United Nations Electronic Participation Index ay tumaas by 16 spots, no? At o 31 spots. Doon naman po sa E-Government Development Index, tumaas po ng 16 spots. Complaints handling po, we're very proud of this, no, na yung ating legal department, ang resolution rate po ay napakataas. Out of 25,988 complaints that we received from 2018 up to the latest March 2025, ang resolution rate po natin is 99.7%. Dahil po dito, lalo pa po natin paigtingin ang pangdinggin ang mga reklamo ng ating taong bayan. This year po, we will be launching the Electronic Complaints Management System. With the use of artificial intelligence, we will be able to receive complaints 24/7. At atin din po mamomonitor ang status po nito. Ito po ay ating ginagawa. Lahat po tayo ay gusto natin sama-sama, no? Dapat po ay patuloy tayo sa pagbigay lang ng mga magandang balita sa ating taong bayan. Pero kung meron pa rin po kayong reklamo, madali po i-ARTA po ninyo. Tumawag kayo 8888 or sa hotline 12782 o kaya mag-email lang po sa ating email complaints@arta.gov.ph. In fact, marami po tayong narinig na testimonials from, in fact, during our kapiyan sa Manila Hotel po, si Sergio Ortiz Luis mismo, President ng Exporters Confederation, sinabi po niya, at least 3 kaibigan niya, sinabi lang may problema sa isang ahensya, sinabi, i-ARTA namin kayo. Inaksyonan po kaagad ito. This was not the first time that I heard of it. No? So yun po ang aking talagang sana ipalam natin sa ating taong bayan, sa ating mga kababayan. Maganda po ang potensyal ng ating bayan. Marami po na-expect dito ang private sector support po, yung mga businessmen natin, chambers of commerce, even ambassadors, go to us. No? Ano pa ba ang pwede naming maitulong sa inyo? Ganito po kagandang prospect ng ating bayan. In 2028 po, ang ating gusto ay lahat po ng local government units should be compliant with Electronic Business One-Stop Shop because we know that by attracting businesses to come in, that's why we're replacing red tape with red carpet because this is the number one concern amongst the businessmen. Dito po ba sa Pilipinas, ready tayo for business? Kapag napaalam po natin sa buong mundo na ang Pilipinas ay ready for business, dadagsa po ang mga negosyante dito. Dadami po ang negosyo dahil dito we will have more business and livelihood opportunities for our people.
Thank you very much, Secretary Ernesto Perez. We now open the floor to questions. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. DJ Perez, magandang umaga po. Kanina po nabanggit nyo, sabi nyo meron pang mga LGUs na hindi pa compliant, nasa mga 131. At sabi nyo, sasampahan ng kaso. Anong kaso ang isasampa natin sa kanila, DG? Una, we serve due process. No? Doon po sa, meron kasi tayong 8 regional field offices. May report po sila sa yung mga LGU sa ating Compliance Monitoring Evaluation Office. Ang una po nating pinuntahan, yung talagang walang EBOS, no? Electronic Business One-Stop Shop. Yung hindi po talaga, wala talaga. Ang pinadala po natin to, ay notices to explain ay 431 in 2 batches. Una po nating pinadalan 149, no? And then second batch 282. Sumagot naman po, unfortunately hindi lahat sumagot. So out of that 431 LGUs na pinadala natin ng notices to explain, 134 ang hindi nag-respond. Alam nyo ba na as early as the Salonga Law, no, doon sa Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees, kapag tayo ay hindi sumagot sa isang question, concern, complaint, within 15 working days from receipt, liable na po sila. Yun po ang ating gagamitin. Hindi lang po dahil required sila ng Ease of Doing Business Law for all local government units to set up and operationalize an electronic business one-stop shop. Sinasabi din po doon ng heads of agencies, the mayors, are responsible for not complying with the Ease of Doing Business Law. At dahil hindi po sila sumagot, yun po ating legal basis. And hindi po kami natatakot, no, na sampahan sila ng demanda because we have a legal basis for it. So, anong parusa dito, DG? We leave it to the Office of the Ombudsman po, no, to determine. Kasi siyempre ang ARTA po, ang aming mandato ay mag-imbestiga to conduct investigation. And whatever finding we have, we will refer it to the Office of the Ombudsman. Ang Ombudsman po ang mag-determine kung ano talaga yung dapat. But dahil may violation, merong equivalent penalty. DG, habol ko na lang po ito. Nabanggit nyo yung kanina sa mga reklamo. Ano ba yung mga pangkaraniwang reklamo na nakakarating sa ARTA? Ito po, karamihan talaga yung, kasi dun po sa Ease of Doing Business Law, lahat po ng government agencies are required to process, no, within standard processing time of 3, 7, 20 working days. Ang karamihan po dito ay yung failure to act, no, within the standard processing time. Out of that number, meron pong 7,692 ang hindi nag-process, no, within the standard processing time. Meron din pong yung failure to issue official receipts, failure to set up a current or updated citizen's charter. Pero karamihan din po ay yung mga not within the jurisdiction of the Anti-Red Tape Authority. But ito po nire-refer natin sa kanilang Committee on Anti-Red Tape. Alam niyo po yung Anti-Red Tape Authority, bagong agency, hindi po natin makover nationwide. Kaya tayo po naglabas ng circular requiring all government units and local government units to set up a Committee on Anti-Red Tape. Kaya binabato po natin yung complaint doon sa kanila at sila po muna ang mag-imbestiga nun. Kaya mataas po ang resolution rate dahil at that level, nire-resolve na nila. Pag hindi na-resolve, babalik sila sa ARTA, mag-imbestiga po tayo. Kaya maliit na lang yung percentage na natitira. Christian Yosores, Radio 630. Good morning, sir. Ano po ba yung common na rason ng ilang mga LGUs na hindi nakapag-comply sa pag-establish ng Electronic Business One-Stop Shop System kaya hindi po sila makapag-establish? Well, yung usual po na rason nila ay mahina yung internet connection. Ang sagot naman natin, napabilis po natin to through Executive Order 32. Ang iba lang po talaga ay wala, no? Sabi nila, walang pera but we have merong data to show na kahit po yung 6th class municipality ay nakapagtayo ng Electronic Business One-Stop Shop. Kaya wala po talagang dahilan dahil as early as 2021, naglabas po tayo ng Joint Memorandum Circular with the DICT, DILG at DTI kung saan nilatag po natin para yung guidelines para mabilis sa kanila ang comply dito sa requirement ng Electronic Business One-Stop Shop. May itatakta po ba kayong deadline para dun sa ibang pwede pang humabol sa pag-establish po ng EBOS system? Of course,
due process, kung po tayo, partner agencies natin sa kanila. Sila po, kinakapacitate natin sila, kasama po natin ang DICT dito, at bibigyan pa rin natin, ang ating pong timeline ay up to 2028. Unahin lang po muna natin yung talagang wala talagang even a co-located business one-stop shop. Yung pong merong mga partially automated, electronic business one-stop, ihuli na po natin yon. Unahin muna na talagang walang compliance. Kaya dito sa ating gagawin, 134 LGUs will be charged for failure to set up an electronic business one-stop shop. Sam Medinilla, Business Mirror. Sir, kailan po tayo magsisimula mag-file ng kaso dun sa 131? Within the week po, yung aking utos sa legal department, even before the election, kasi hindi po dahilan yun. Kasi this is something that is being directed by the President. Sabi nga niya, wala po exception dito. Kaya po kami malakas ang loob because we have the President on our side. Always telling us, labanan ng red tape. Hindi lang po ito ginagawa ng ating Presidente publicly, even public sa aming meetings po, sa cabinet meeting, pag ako po ay nakaka-attend, palaging sa mind ng ating Presidente na tanggalin natin yung pahirap sa taong bayan. Unnecessary requirements should be removed. Replace red tape with red carpet. Ganun po ka-sincere ang ating mahal na Pangulo. Kaya po kami, all out kami sa suporta dahil po sa direktiba ng Presidente for all government processes to be streamlined and digitalized as the best way to fight red tape and corruption. Tapos sir, out of dun sa 1,483 LGUs, ilan na po dun yung nakapag-comply sa EBOS? 115 po as of March 31 this year have complied with. 77 po this year. We are very positive makakapag-comply except lang po with issue with the Bureau of Fire Protection. Kaya po tayo in-encourage po natin yung Bureau of Fire Protection na magkaroon ng Memorandum of Agreement with the local government unit. Kasi yun na po yung nantay na these 77 LGUs will be able to comply with if the Bureau of Fire Protection will agree sa kanila. Tapos, last na lang po for my part. With the expectation to attract more investments in the Philippines, given the relocation of plants happening due to the tariff imposition by US, how is ARTA preparing the EODB climate in the Philippines? We see it as an opportunity, as a challenge, as an opportunity. Just like the Chinese business. Last week po, bumisita sa atin yung Federation of Filipino-Chinese Investors. Yung founder po ng Happy Toothpaste, sabi niya, we look at it as an opportunity. So therefore, in-expect natin yung businesses to transfer from Vietnam, Cambodia, and coming to us. Kaya po tayo, hinahanda na natin yung Pilipinas na magkaroon po ng business-friendly environment. Kaya po, ang theme natin sa Ease of Doing Business Month is red tape to red carpet, better business movement in a bagong Pilipinas. Follow-up lang, sir. How is the ARTA preparing for dun sa pagpasok po nung expected na additional investment? Anong pong preparations natin? We are working closely with the DTI, yung mga Department of Energy, Department of Environment, kasi po may focus nga on, kagaya po last week, nagkaroon tayo ng workshop, sponsored no less by the Asian Development Bank on digital infrastructure, tsaka renewable energy. Ang ARTA po, nagpa-facilitate lang, we coordinate, and we recognize yung lead agency, like for sa digital infrastructure, para mapabilis lalo pa yung internet, and we cover the entire Philippines, we recognize po the DICT as the lead agency. In renewable energy, ang concern po ng mga businessmen, mataas yung energy, electric cost. Para po mapababa ito, in-encourage po natin na to harness our potentials for renewable energy. Kaya po nagkaroon ng workshop mismo sa Asian Development Bank. At by June, we will have a study that will recommend to further expedite the permitting process in order to encourage investors to really come in. And we're really preparing for it. Thank you, sir. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Secretary. Balikan ko lang po yung processing of documents for the awareness of everyone. Ano po yung hanggang 3 araw dapat maproseso na? And what assistance can the government provide doon po sa mga partially compliant pa lamang sa EBOS? Thank you po. Yung ease of doing business po specifically requires all government agencies, including local government units, to classify
their services or transaction into simple, meaning pag ministerial lang, for them to act on it, 3 working days lang. Pag medyo requires some discretion, 7 working days. Pag kailan ng study, implications to life, safety, 20 working days subject only to 1 extension. Very clear po ang batas na kapag ang application ay complete with all the requirements at required po sila to declare that in their citizen charter at bayad na po yung fees nila, lahat po ng NCR are required to process or to act on the application within that standard processing time subject only to 1 extension. At pag hindi po ito na-actionan, magreklamo po kayo dahil mabigat po yung penalty dito. First offense pa lang, 6 months suspension. Second offense, dismissal from service, forfeiture of benefits, perpetual disqualification from service. May kulong pa po, 1 to 5 years, may fine 500,000 to 2 million. Kaya ganun kami ka-effective dahil alam ng government official or government employee na mabigat po ang penalty nito at ang ARTA po ay uma-action kaagad. Inimbestigahan. Kaya po yung ating resolution rate, 99%. Ayaw na po nila umabot po doon sa formal complaint at isampa natin yung demanda sa Office of the Ombudsman. Eileen Taliping, Abante. Good morning, sir. Follow up lang doon sa sinabi mo kanina. Dito sa Metro Manila, isa lang yung hindi pa compliant. Ano po yung reason niya? Yung mahinang internet din ba? O walang pera? Or reluctant lang siya na mag-ano? Hindi ko nga po kasi identify na lang natin. Yes, sir, pakisabi po. Pateros. Yung Pateros. Kaya po municipality hanggang ngayon, di ba? Out of the 17 cities in Metro Manila, yung Pateros. So, pinupuntahan na po natin ng tao at in-inspect, pina-explain bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila nakapag-set up na. So, ang susunod po nun, kasama po ba siya sa kakasuhan within this week? Hindi po kasi hindi natin napadala ng notice to explain muna. Kasi binigyan natin sila ng pagkakataon na mag-set up. Fortunately, hindi po tumupad. So, expect po na after the election, we will. Thank you. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. DG. 115 LGUs compliant as of March out of 1,483. That's not even 10%. Mangangalahati na hon termino ng Pangulo. Anong gagawin natin para i-accelerate ito? What are the steps being taken to make more LGUs compliant? Ang target po before the term of this administration ends in 2028, all LGUs must be compliant. Kaya po tayo, partner po natin dito ang DICT, DILG, tsaka DTI. Patuloy po yung ating orientation. No? Ready po kami. Pag sumulat sila sa amin, asking, tapos wala po silang dahilan financial dahil meron pong libre na system na dinevelop ang DICT. Nag-umpisa po to sa IBPLS, Integrated Business Permitting and Licensing System. Ngayon po, improve pa ng DICT, meron na pong egov.ph. Libre po ito. Ang una lang gagawin ng LGU is apply. No? Ngayon, yung mga ibang LGUs po na merong pera, meron silang hinire na third-party service provider. But is that even a realistic goal, DG? Kalahati tayo, tapos wala pang 10%. And then, at the end of the term, lahat compliant? Dahil in-intensify po natin. Kaya po tayo nagpadala ng 431 notices to explain. At kakasuhan po natin yung mga 134 LGUs na talagang hindi sumagot. Kasi base po sa ating experience, pag alam nila na serious ang any government agency and will file charges, they will act on it. I hope na hindi na nila antayin na file natin sila hindi naman ng kaso bago sila umaksyon. No? Maricel Halili, News 5. Sir, magandang umaga. Yung sinabi po ninyo na 131 LGUs nakakasuhan, saang areas yung karamihan dito? Nationwide po ito kasi we have 8 regional field offices. At yung ating pong regional field offices, sila po yung nagbibigay sa atin ng data, pinapa-inspect at we just have to make sure na talagang hindi sila sumagot. Karamihan po ba nasa Luzon, Visayas, or Mindanao? I'm sorry, hindi ko po may bigay muna yung data, no, but you will find out when we file with Office of the Ombudsman. No, sir, the reason why I ask that is because I wonder kung lahat ba talaga ng mga areas na yan okay na yung internet connection, because I understand hindi rin naman 100% yung connectivity natin nationwide until now.
Hindi po dahilan yung walang internet connection kasi we will make sure po na yung ating kakasuhan hindi po nila gagawing dahilan yan. Sir, ipupush ko lang yung kay Ivan. How optimistic are you dun sa 2028 na 100% compliance? Kasi pag tiningnan natin ngayon yung ratio, masyadong maliit. We have a roadmap. In fact, on May 22 po, ilo-launch natin yung Philippine Ease of Doing Business Reform Guidebook. Para even those areas na not covered with internet ay mako-cover natin. And ito po yung inaabangan din ng ating mga investors in collaboration with the World Bank, no? I think we are the only country in the world na magkakaroon po tayo ng formal ease of doing business roadmap. At ilo-launch po natin. Ginawa po natin in collaboration with all government agencies. Kasama po natin yung private sector. Kaya very optimistic po tayo na talagang ma-attain natin yung objective na ito dahil kasama po natin yung private sector, yung mga business people who are really the drivers of our economy. Last question, Vance Fernandez, Police Files Tonight. Good afternoon, sir. Paano ho mag-complain dyan sa ARTA? How do we complain sa ARTA? Simple lang po, tumawag sa hotline 12782 o kaya 8888 o kaya mag-email po sa complaints@arta.gov.ph at meron pong sasagot, i-guide ang sino mang magreklamo kahit walang alam, meron pong sasagot ready at i-guide po ano yung mga dapat gawin, anong mga isa-submit no, na form. Gano'ng kabilis po ang response? Within 24 hours po. Pag may ireklamo nyo kami. Ganun po kami ka-confident sa ARTA.